Today, nag-isgot kita sa Article 9, no, sa New Hampshire Confession of Faith. And karon, sa di pa ta magsugod, sa pagtuon, at akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog para sa tuang opening prayer. Akong hangyoon si Brother Sam para sa opening prayer. Ang nangitnon, may lumaw ng Diyos, Diyos na walay katapusan, Diyos na nagbuhat sa langit kung sabihin ka, kanimo Ginoo. Kami karoon nagpasalamat kanimo ako, ininataka, ininataka, ininadlaw Ginoo. Kami mag-ayusa sa simba kanimo. Salamat ang mahal ni Renignon sa imo, paghatag kanamo kay gayunan, dahil kami makahimo pa sa pagbangon, makahimo pa sa tanang ang buhaton, o hatag kanamo sa pag-adto rini ng mga balay na alam. Mahal ni Renignon, salamat sa akong oportunidad, dahil mong ihatag kanamo. Doon din kami o Diyos, nagatuon si mong pulong. Mahal nga Renignon, balik kami, o ganaw o Diyos, ikaw, panalangin ka ng tanan, panalangin niya ng mga matutudlo, panalangin niya kanang mga pulong, may mo magbatong karon, ganaw o Diyos, hindi maghatag ka na mo sa alam, sa pagkaibalo, sumala Ginoo sa imo ang ayaw kabubutuan sa matagos. Yes. Mahal nga Renignon, sa kami magpadayon karon, nawa ko Diyos, na ikaw ayon mo yung kauna sa tanan. Hindi mo akong magampo. Salamat. Tanan ang dihatag ang balik. Nang isang ala ni Jesus, ng mga Diyos, ng mga Diyos. Amen. Amen. Okay. Kalihog, maglingkod ang tanan. So, padayon tanaw sa ato ang pagtuon sa ato ang confession of faith. No, it's a great privilege na makatindog na po diri sa tubangan. I praise God sa opportunity na iyang ginahatag sa PUA. And I'm so blessed, no, makatudlo na pod, no, today. And as we continue, last Sunday we have learned, no, palihog ko, guys, we have learned katong tulo ka points. We have learned ang katong that election is consistent sa free agency of man, no, and ang election gina-display niya ang unsa. What a good quiz. Balik agad ko sa okay? We have learned last Sunday no, na ang election, wala niya gina-cancel out ang kaning free agency of man or kaning responsibility sa tao. In fact, gina-ensure sa election na pinaagi sa means na gi-provide sa Dios ma-fulfill ang katong purpose, no? Ang katuyuan sa Dios. That's election, no? Pagabot sa free agency of man. And then sa next election na i-reveal through election ang kaning attributes sa Dios, no? We have learned na Sunday nga ang Dios in His sovereign goodness nasa yung gipili, no? Gipili before the foundation of the world. We have also learned that God is free. He is eternally free. Na iyang mga desisyon walay makabot kaniya because He is free and He has this boundless wisdom, no? Nga His wisdom wala katong sa ato nabasa sa Romans 11:33 kinsay makatungkad sa kaalam ug sa kahibalo sa Dios, no? His wisdom is infinite, no? And He is holy, no? Ang Dios balaan, He is set apart, lahi gyud siya nga Dios, no? Lahi siya nga Dios and He is unchangeable, no? Bisan anino sa pagbago dili do nato makita adiha sa Dios. Mo nato natunan last Sunday. And last point nga itong natunan that election is a sovereign act of God. Romans 9, ito nang naisigutan last Sunday. Romans 9, klaro kayong Romans 9, pagabot sa pagkasoberano sa Diyos, diya sa election. And na-highlight dito sa Romans 9 ang kaning kabubuton sa Diyos, ang iyang freeness. Dito, nakita nato dito nga, iyang kaluyan, ang gusto niya kaluyan, iyang pagahion ng kasing-kasing sa gusto ra po niya pagahion. God is sovereign in everything. He is in control bisan pa man sa destiny sa kaning iyahang mga pinili unto mercy o iyang pinili unto destruction. No, and karon we will continue sa ato ang
confession, na po yung 3 points no, na atong pagatunan. If you check your handouts, na ba handouts ang tanan? Okay, no? So, before ta maghisgot ani, atong basahon ang confession. Sabay-sabay ta. Itong basahon, we believe, ready, go. We believe that election is the eternal purpose of God, according to which He graciously regenerates, sanctifies, and saves sinners, that being perfectly consistent with the free agency of man, it comprehends all the means in connection with the end, that it is a most glorious display of God's sovereign goodness, being infinitely free, wise, holy, and unchangeable, that it utterly excludes boasting and promotes humility, love, prayer, praise, trust in God, and active imitation of free mercy, that it encourages the use of means in the highest degree, that it may be ascertained by its effects in all who truly believe the gospel, that it is the foundation of Christian assurance, and that to ascertain it with regard to ourselves demands and deserves the utmost diligence. Now, praise God. Now, nanata sa G. Point G, guys. Okay? We have learned, no? Na last Sunday, we have learned that the ultimate purpose of election is to the glory of God. And mo na itong pag-isgutan karon. Natong na mga verses na gi-provide nato ning basahon. Okay? Ephesians 1:4-6 kasi mo basa, then paki-ready ko sa Romans 11:33-36. Ephesians 1:4. Sa wala pa, buhat ang kalibutan, gibilang kita sa Diyos diya kang Kristo, apan mahimo kitang balaan o walay sala sa iyang atubangan tungod sa bugma. Daan ang gitakda sa Diyos na himo kitang iyang mga anak, pinagi kang Hesus Kristo, mao kini ang iyang kagustuhan. Sa 6, daygon nato ang Dios tungod sa iyang mahimayaong grasya, siyang gasa nga gihatag kanato pinagi sa iyang higugmang anak. Okay, thank you. So, Ephesians 1:4, sa unsang paagi nato makita diri nga ang election na gi-reveal through election ng ganing himaya sa Dios. Verse 4. Okay, according as He hath chosen us in Him, sa King James, no? Ang Dios nagpili. Gipili kita niya diha kang Kristo. Muna ang foundation. Nganong gipili kita niya? Unsay next? That we should be holy. Muna ang purpose ha. Nganong gipili kita sa Dios? That we should be holy and without blame before Him. Okay, karon sa ganin niya gibuhat ang pagpili before the foundation of the world. Okay, verse 5. Natapos ba sa pagpili diya sa verse 4? Wala. After sa pagpili, iyahang baguhon. So kani nga grasya di ay nga gihatag sa Dios sa tuwa, dili lang ni grasya nga makaluwas, grasya pud ni nga maoy mo transform sa tuwa. And verse 5. Unsay nganong gibuhat sa Dios ni? Verse 5, according to the good pleasure of His will. Tungod kay mao kini iyahang kabubuton. And unsay purpose na ining tanan? Nganong gibuhat ni sa Dios? Verse 6, to the praise of the glory of His grace. Na-exalt through election ang glory sa Dios, ang grasya sa Dios, tungod kay kani nga grasya, mao ni nahimong basihan para kita nga makasasala maluwas. Okay? Kani nga grasya maoy tinubdan. Kani nga grasya nga katong sama sa gibasa ni kay Wilson, kani nga grasya nga gasa sa Dios mo'y tinubdan ug maoy kahumanan sa tuang kaluwasan. From start to finish, iya sa Dios. That's why makaingon gyud ta nga wala gyud ato ani. Tanan himaya iya gyud sa Dios kay from start to finish, from election through glorification, iya tanan sa Dios. Salvation is God-centered. Okay? Klaro? Okay, next. Say next. Romans 11:33-36. Romans 11:33. O
of the riches both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are his judgments, and his will pass finding out. 34. For who hath known the mind of the Lord? Or who hath been his counselor? 35. Or who hath first given to him, and it shall be recompensed into him again. 36. For of him, and through him, and to him are all things, to whom be glory forever. Amen. Okay, thank you. So, verse 33, na pinakita diha, no? Na ato ni naisgutan last Sunday, but sa kaninga view, sa glory sa Dios, ato makita nga ang kaalam ug ang kahibalo sa Dios unsa man mo'y nahimong makaingon ta dire, this is mo ni nahimong basihan or ground sa Dios para siya mo pili. Wala mo gipili, wala namili ang Dios tungod kay naay gibuhat ang tao nga maayo. Namili ang Dios kay mao kanang iyang kabubuton. Sumala sa iyang wisdom o siyang knowledge mo nang giingon diri sa verse 33, unsearchable ang mga paagi sa Dios. Wa gyud makatungkad sa paagi sa Dios. If you remember, Romans 11, nagisgot na siya sa katong mga Israelites nga gi-reject ang gospel, and yet God gigamit to sa Dios nga panghitabo para ang gospel maabot sa to nga mga hintil. Kinsa may makaunahuna ato nga mao toy buhaton sa Dios para maabot sa to ang gospel. Nga ang Dios di ay napud siya pinili sa mga hintil. And mo ni karon 33. Sige ingon, kinsa may makatungkad sa hunahuna sa Dios ug sa kaalam sa Dios, sa iyang kahibalo? Wala. Nga naman, nganong ingon ana man, kung ikaw, nakabaton kag kaluwasan, unya, ang imo ang parente, namatay na lang, wa na kadungog sa gospel, kanang tanan ay purpose, and ang purpose na is to the glory of God. Kung naluwas ka, gikaluyan ka sa Dios, unsa ang na-highlight sa kaluoy sa Dios sa imo, ang iyang grasya. Ang imong parente ba, or kailan na namatay na lang, wa na kadungog sa gospel, sure jud ka na, wa gyud to naluwas, unsay na-highlight dito? Ang hustisya sa Dios. Ang hustisya sa Diyos ang na-highlight dito. Okay? Nga naman, kay verse 35, no? Or who hath first given to him? No? And it shall be recompensed unto him again. Brad Wilson, ato doon yung basahon si Bisaya para maklaro nila. Romans 11:35. Romans 11:35. Kinsay makahatag kaniyan bisan unsa aron iyang pasnan. 35. Okay na. So, ang ginapaabot sa verse 35 sa tuwa is ang Dios walay utang nga bisan unsa kay bisan kinsa. Goes ang Ginoo wala siya kanang wala siya kanang dapat balusan. Ngano man kay verse 35, ginaingon sa verse 35, wala tay maayo nga nabuhat or nahatag diya sa Dios para mubalos pud ang Dios ug maayo sa tuwa. Mo na nga pag-abot dito sa previous sa Romans 9, nagingon ang Dios dito, kaluyan niya ang gusto niya kaluyan, hatagan niya kuangod ang gusto niya hatagan kuangod. Pagahion niya ang kasing-kasing sa gusto niya pagahion ang kasing-kasing. Nga naman, wala may utang ang Dios kay bisan kinsa. Mao may kabubuton sa Dios. Okay? And unsa pa? Kaning tanan. Verse 36, for of him and through him and to him are all things. Unsa ni tanan? Unsa ning all things gisgutan dre? Nga iya tanan sa Dios. Ang imong kaluwasan, ang pag-regenerate niya sa imo, ang imong pagtuo, unsa pa tanan nga maayong butang nga naa sa imo, iya na tanan sa Dios. Iya na tanan sa Dios. Okay? And sa purpose for muna nga ang tanan whom be glory forever, ang himaya, ang tanan dungog iya gid sa Dios. That's why we can see here nga ang election ensures na ang tanan himaya, ang tanan dungog mubalik yun na sa Dios. Kay tanan sa masunggingon kaniya, tanan pagpamuhat iya sa Dios. Tanan nga maayong butang ana diya sa imo iya sa Dios. Okay? Mabito na nanay kanta nga, dungog ug himaya
Sa langit ug sa yuta, ang tanan, o Diyos, kanimo lamang tanan. Ang tanan, iya tanan sa Dios. Kung naman lang galing tayo na contribute sa atong kaluwasan, unsa to? Sala. Okay? So, klaro kayo no nga ang election na highlight sa election ang kaning grasya sa Dios. That's why kita nga mga tao, kita nga mga pinili sa Dios nga nakaangkon sa kaluwasan, naluwas kita, verse Ephesians 1:6 ang ingon, to the praise of the glory of His grace. That's why election is for God's glory. Kay iya man tanan sa Dios. Okay, klaro? Praise God. Okay, next. Dirita sa muna nga tungod kay wala may atuan namang galing tayo na contribute, di pa jud maayo. Namang galing tayo na contribute sa tong kaluwasan, di pa jud mao. Nahimo na hinong nesesaryong kaluwasan tungod aning sala. Unsa may kipanghambog nato? That's why next way. Makaingon kita nga ang election excludes boasting. Or we should say nga ang election destroys human pride. Okay? Wala gyud tay ipanghambog ani kay eternal purpose of God. Unsa man? Unsa eternal purpose sa Dios? Iha kang pilion unto salvation. Okay? Kano sa niya gibuhat ang pagpili before the foundation of the world? Isipan ninyo mga igsoon, kung karon niya gibuhat ang pagpili, nabay mapili sa tuwa. Walay mapili sa tuwa. No? Unfair ba ang Diyos? Makaingon ba ang unfair ang Diyos? Dili po unfair ang Diyos. Kaya kung fairness kung mangita tag fairness diya sa Diyos, kitang tanan mamata sa impyerno. Dili man tungod kay dapat luwason sa Diyos ang tanang tao. No. Ang pangutana man gud is nganong naigiluwas ang Diyos. Nganong naa siya gipili para yang luwason. Kay we miss all the mark we miss the mark kanang gitawag na we fall short, na-miss na itong standard sa Diyos. Okay? And, mo ka na, tungod kay gipili kita sa Diyos, ug tungod kay iyahatanan, lihok, diya sa kaluwasan nato, di kita makapanghinambog. It silences human pride, it destroys human pride, ang kaning election. In what way? Okay, atong pagbabasahon ng verses na gihatag. 1 Corinthians 1:26-31, and then pakiready ko sa 4:7. 1 Corinthians 1:26-31. 26. For ye see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. 27. But God hath chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God hath chosen the weak things of the world to confound the things that are mighty, and base things of the world, and things which are despised, hath God chosen, ye, and things which are not to bring not things that are. 29. That no flesh should glory in His presence. 31. But of Him are ye in Christ Jesus, whom of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. 31. That according as it is written, he that glory, let him glory in the Lord. Okay, thank you. So, verse 27 and 28, makita nato ang Dios na gipili. Unsa gipili sa Dios? Verse 27, gipili niya ang foolish things of the world. Unsa pa? Gipili niya ang weak things of the world. Verse 28, unsa gipili niya? And the base things of the world. Ang mga dili maalamon, yang gipili. Gipili niya ang mga walay gahom. Gipili niya ang kanang, unsa pa? Base things of the world, kanang mga talamayon. Mo'y gipili hinoon sa Dios. Unsa ang wala niya gipili? Verse 26. Unsa wala niya gipili? Wise men, mighty, and noble. Ngano man? Nganong wala niya nagipili? Nganong dili man kana ang iyang gipili? Kay pagingon palag mighty, makaingon ta deserving man ko pili kay takos man ko mapilion sa Dios kay moingon kag
tanan na amang ko. Pero wala sila gipili sa Dios. Nga naman, 29, that no flesh should glory in His presence. Aron walay si bisan kinsa nga magapaghinambog, magpasigarbo di atubangan sa Dios. Mamatay ta, matutag langit, di ba? Eternity naman ang langit. Unya kung ang kaluwasan gibase sa imong gibuhat, hangtod sa kahangturan ta maghinambugay dito sa langit. Di man kita kadugay istorya sa atong amigo nga hambugero diri sa kalibutan. May ta kadugay sa kauras, sa pagka dito sa langit nga eternity na to, di ba? 29, no? Na walay magpasigarbo di atubangan sa Dios. Nga naman, kay verse 30, tanan, gi-credit niya sa Dios. Gi-credit kang Kristo. Si Kristo ang ato ang wisdom, siya po ang ato ang righteousness. Dili lang day, wala lang di ining ani si Kristo para hatagan kita og righteousness. Siya giday ang ato ang righteousness. Sanctification and redemption. Iya tanan sa Dios. Wala gid tay magpanghinambog. Muna nga pagabot sa 31, kung magpasigarbo man galing ka, ipasigarbo nimo ang gibuhat sa Dios. He that glorieth, let him glory in the Lord. Amen? Karon nyo, wala gintay kuan ani, di kita kapanghinambugan eh. No kay tanan iya sa Dios. Sugod sa pagpili, hangtod sa glorification, iya sa Dios. No? And we can see here no nga ang election is entirely of God. That's why di kita kapanghinambog. No? Verse 4:7. Chapter 4 verse 7 sa 1 Corinthians. Corinthians 4:7. For who maketh thee to differ from another, and what hast thou that thou did not receive? Now if thou did receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it? Okay. Nganuman, nganong manghinambog man ka nga, usa may ikasulti nimo na mas labaw ka sa uban, nga ang tanan nga maayo nga naa sa imo iya man sa Dios. Nganong wala gipili sa Dios ang mga maalamon, ang wise, ang mighty, ang mga noble, nga naman ang Dios magpili, ang iyang pagpili wala nakabase sa kung unsay imong status sa kinabuhi, ang iyang pagpili wala nakabase kung unsay imong achievements sa kinabuhi. Ang Dios nakabase iyang pagpili sa iyang will, sa iyang purpose. Okay? And then kani verse 7 sa chapter 4. Ngano makaingon man ta nga mas labaw kita sa uban. No, ma-remember gid ko, ma-remember na ko always ang katong gingon ni Pastor Jonah nga nganong kuan man ang tanan nga nganong entitled man daw ang tanan nga kung ang tanan man puday grasya sa Dios. No? All things are gift from God. Oh, kung sa man galing ang naatag, gasa ka na sa Dios. Okay? Naluwas na niya, tungod kay gusto niya, gasa gihapon sa Dios. No? Muna nga, pag-abot ito sa 15, chapter 15, nindot kay pagkaingon ni Pablo diri sa 15. Chapter 15, verse 10. Awa ang ingon ni Pablo sa 1 Corinthians 15:10. But by grace of God, I am what I am. Nahimo akong apostol tungod kay sa grasya ra pud sa Dios. Dili sa ako ang sariling kabubuton. Unsa may panghambog nako na hatag lamang ni sa Dios ako. Okay? Balikon ako, wala nakabase sa achievement o sa status ang iyang pagpili. Okay? So, unsa man ang kuan sa election dire, unsa ang ginabuhat sa election dire kung exclude boasting, kung gina-destroy sa election ang kaning human pride, unsa ang resulta hinuon sa election? Ginahumble na hinuon ta sa election. Di ba? Tungod kay iya man tanan sa Dios, ginahumble ta sa through election, ginahumble ang atuang kasing-kasing. Nga bisan pa man nga nata sa langit, natay mga crowns nga madawat dito. Unsa atong buhaton sa crowns? Ato ra gyud ihala di sa ilan sa Dios. Di ba? Tungod kay naabot ra pud ta dito sa langit, tungod kay dipili ta sa Ginoo kay iya ra man pud nin tanan good. That's why di gid ta kapanghinambog.
Okay. So kana naay gi-exclude ang election. And naay gina-promote ang election. Unsa ning mga gina-promote sa election? Muna po niyang next, no? Election. Unsa gina-promote sa election? Humility, love, prayer, praise, trust in God, active imitation of His free mercy. Pagtuon ako ani gahapon, nakaingon ko nga ninduta ani nga pagkabuhat kay interconnected man din ni sila. Interconnected din ni sila na-amaze di ko gahapon ani ba pag sa ako ang pagtuon ani and kani atong isgutan ni karon no. Unsa ning mga gina-promote sa election? Unang-una, humility. Humility is Colossians 3:12 to 14. Okay, kasi next mo basa. Colossians 3:12 to 14. 12, put on therefore as the life of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. 13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. 14, and above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Okay, thank you. So, makita na to diri nga these are the fruits, no? Fruit of election. Unsa kini? Verse 12, as the elect of God, unsa ingon? Put on. Nganong naay put on? Kay naay gipaput off sa tua ang Dios. Verse 5, naay gipahubo ang Dios sa tua. Verse 5, verse 6, 7, 8 ug 9. Verse 8, but now ye also put off all this. Unsa daw ipaput off, unsa ipahubo sa Dios? Ang anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another. Mo ning ipahubo sa Dios. Ug ipaput off ni sa Dios sa tuwa, ug nasa ipaput on. Mo na dayon ni sa verse 12, unsa ipaput on sa Dios? Bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Kana humility, no? Makita na to humility. Verse 13, makita na to diri ang patience ug ang forgiveness, no? Forbearing one another and for forgiving one another. In verse 14, above all these things, put on. Unsa daw ang ipaput on? Nga labaw sa tanan? Charity. Ang charity ani, ang Greek word sa charity ani is agape. This is love. No, that's why makaingon ko nga interconnected ni sila because love flows from humility. No, we are loved by God. Walay nakita ang Dios sa tuwa nga iyahang higugmaon, mahimong rason nga higugmaon ta sa Dios. That's why we are bound to love others also, sama sa paghigugma sa Dios. Nga bisan pa man unlovable na imo ang silingan diha, ilabra gyapon nimo na. Bisan pag grabe nang pagpadaot sa imong silingan tungod kay gihigugma ka sa Dios, kindautan po ka sa una. You are bound to love others also. No? Pag we are bound to love others, dili na siya ingon nga optional. Ha? Dili na siya ingon nga optional. Okay? Prayer. Naisgutan naman na itong love, no? So, diri na punta sa prayer. No, love flows from humility. And tungod kay we are bound to love others, so sa paagi, no? Nga before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him and God. okay. Sige, tagbalik-balik ka ng Ephesians 1:4, no? Murag mahimo na yun nato ning life verse kadugayan ba? Dipili daw kita sa Dios. Dipili kita sa Dios before the foundation of the world. And kani atong nasinati karon that we should be holy through sanctification. No, gina-sanctify kita. Wala lang nahuman dito sa pagpili, nagpadayon through sanctification, through transformation, progressive. Okay? And unsa atong respond sa Dios? Di ba we are thankful na kanang bisan sa atong mga pagpasalamat ginapaagi nato sa pagampo sa Dios. That's how we respond sa iyang pagkamaayos sa kinabuhi, sa pagpili sa tuwa. Through prayers,
Di ba? Muna itong respond as gipili sa Diyos before the foundation of the world. 15 to 16. Can say next. Ephesians 1, 15 to 16. Ephesians 1, verse 15. Therefore I also, after hearing of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints. Verse 16. Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Okay. So, unsay nabantayan, ay unsa daw ang nadungog ni Pablo? Unsay ang nadungog? Verse 15, nadungog niya ang pagtuo. Ang love, faith, nadungog niya ang faith and ang love. Di ba? Ang pagtuo o ang paghigugma, these are evidence of your election. Okay? And tungod kay nadungog kini ni Pablo, unsay next? Cease not to give thanks to you, making mention of you in my prayers. Non-stop nga pagpasalamat sa Dios tungod sa iyang pagpamuhat sa kaning mga taga-Efeso. If you remember, unsa ning lugaran ning kaning Ephesus, no? Sagol, saksak sinagol mga tao diri, daghan ig mga Diyos. And yet, naay mga ning tuo ug naay mga nagigugmad, naay pinili ang Dios, and these are the evidence mo ni nadungog ni Pablo. And that's it. Ang iyang pagpasalamat sa Dios walay undang, ginaapil niya, ginamention niya sa iyang mga pagampo. This is praises. Di ba? Through prayers, he gave thanks to God. He praised God tungod kay ngunani ang gibuhat niya sa mga taga-Efeso. Okay? So, muna nga confident ka ito sa itong mga prayers, no, because lagi kay iya man itanan sa Dios, sugod sa sinugdanan natos katapusan. That's why confident ta, maka-assure gyud ta. No, maka-assure kita sa Dios nga ma-fulfill gyud niya ang purpose. Na from start to finish, kay iya man ning lihok tanan, natay confidence, no, nga magpasalamat, magampo, natay confidence nga madungog gyud sa Dios sa itong mga pagampo. No? And election, tungod kay pinili kita sa Dios, maka-assure kita nga ginahatagan kitag assurance aning election, no, nga kaning prayer na to diya sa Dios moabot ug maabot, madungog gyud sa Ginoo, no, itong mga prayers. Naalay part sa prayer gyud na mao'y pinaka usahay ma-disappoint ka, but kaning paghulat man gud, dugay mo siya isa sa challenging pag-abot sa prayer, kay dili man siya pwede ni tubagon gudahan sa Dios. Nay mga pagampo na pagkataod-taod na naitubag, pagampo nga pagion pa kag mga struggles, di ba? Pahulaton ka sa Dios, and yet pag-abot sa unahan, gitubag sa Dios imong pagampo. Di ba? As long as naalay na siya sa will sa Dios, maalay na gyud na, because gitagaan kita sa Dios og bagong, di ba, bagong nature. Ezekiel, gitagaan kita bagong kasing-kasing. That is us receiving new nature diya sa Dios. That's why kakaning new nature na to is inclined towards God na, di ba? And ato mga pagampo, mo reflects to pagampo, no? Ato ang nature. Lord, tabangi ko, Lord, nga unta makadungog sa imong gospel ning among silingan, Lord, nga marites kaayo, di ba? Nindot na kayo mo ang purpose sa pagampo, no? And praise. Election inspires praise. Election fuels our praises. Okay? Thanksgiving. Ato ang thanksgiving diya sa Dios. 2 Thessalonians 2:13 and 1 Peter 2:9. 2 Thessalonians 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God had from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Okay. So, we are bound to give thanks, meaning dili ni siya optional, ha? Necessary yun nga dapat
Magpasalamat kita sa Dios nga naman from the beginning chosen you unto salvation. And kani nga salvation dili siya mag-fail nga naman. Na means gigamit ang Dios and mo respond gid ta. Unsa man ang sanctifying work sa Holy Spirit ug ato ang pagtuo diha sa ato pag-respond diha sa kamatuoran. Okay? Muna nga we should always give praises, thanksgiving diha sa Dios. No, kay tanan na means gigamit sa Dios. Muna nga makasalig kita nga dili yun ni ma-fail ning iyang pagpili sa tuwa unto salvation. Okay? And kana, 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9, but ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth his praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Okay, we are chosen generation. Pinili kita sa Diyos. A holy nation, a peculiar people. Pinasahi. No? Na unsa daw? That you should show forth praises. Kaya kinsa ta mag-show praises diya sa Dios nga nagtawag kanato. Gikan sa asa, darkness. Ang darkness diri, this is kani ang tuwang pagkahisalaag. We are lost. We are unworthy. No, dili kita agi nakita ang Dios sa tuwang kaluwas-luwas gyud. Dapan giluwas gyapon kita sa Dios. That's why we have to give praises diya sa Dios. And asa kita na gidala? Into His marvelous light. No? Mo na ni ang iyang pag-redeem, ang iyang pag-set apart sa tuwa. Okay? And kani, ni resulta o unsa? Trust in God. Pagsalig diya sa Dios. Next, kasi next. Luke 18:7. Trust in God. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear along with them? Okay, and pwede ba sa balik, sister? Luke 18:7. And shall not God avenge his own elect, which cry day and night unto him, though he bear along with them? Luke 18:7. So, nadungog daw sa Diyos sa mga pag-ampo sa iyang mga pinili. Okay? And shall not God avenge His own elect? And tungod kay makasalig kita nga madungog yun sa Ginoo niya ato ang pag-ampo, we have this trust manggod ang pagsalig manggod sa Dios dili manggod na ingon nga ning salig ko nimo ha dili manggod na ang pagsalig sa Dios. Ang pagsalig sa Dios is kanang ihatag nimo imong full weight ba diya sa Dios, kanang moingon ka nga nang anagid ka sa Dios ba mo na ang tinuod nga pagsalig sa Dios. Ang imong kabugaton imong gihatag diya sa Dios, imong gisandig diya sa Dios. That is trust. Dili kay kanang salig ko nimo Lord, ikaw na bahala ni Lord. No. Dili lang siya outward, dapat inward yun na nang ang kinatibuk-an nimo, Lord. Wala na mi makaon sa simana, Lord, pero gasalig ko nga naagi ka i-provide na kay gamiton jud, Lord. Diba? And that is trust. And we have this assurance na maduhog yun sa Dios ang atong mga pag-ampo. Okay? And last, dirita magtapos, active imitation of His free mercy. Balik na sa Colossians 3:12-14. Colossians 3:12. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another and forgiving one another. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. And above all things, put on charity, which is the bond of perfectness. Okay, thank you. Verse 13, ano sige ngon? Verse 12, bowels of mercies. No, we are chosen to show
mercy. Libre nimo nga nadawat ang kaluoy sa Dios, libre pud ka nga mohatag og kaluoy sa imong sikatawo. Diba? And dili lang ang pagpili sa Dios sa tuwa, dili lang ni siya pribilehiyo. No, we are called also nga ang kaning kaluoy nga ato nadawat ato puning impart sa lain. Okay? Kana, election promotes active imitation diha sa kaluoy sa Dios. No? And being elect gina-shape sa election ng ato ang character. No, that's why we have this kind of active imitation diya sa libre nga kaluoy nga ato nadawat sa Dios. Okay, so diri ta magtapos no sa ato ang article 9 na siya nabilin nga 4 points and mo na po natong hisgutan next Sunday, no? Unsa na oras ko? Ay, lapas na, okay? So, para sa iyo ta maka-start sa itong worship, next Sunday na lang ta mag-question and answer, siguro, no? Okay? So, akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. Dagan mag-na-learn ang tanan? Ha? Okay, praise God. Okay, akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog. O akong hangyoon si JB para sa closing prayer. Holy Spirit, Heavenly Father, Lord, salamat sa privilege na ako nag-deliver, Lord, salamat sa words na sa school, Lord, ito mo nag-deliver, Lord, wala na yung tambog, Lord, hindi mo. Yes. Lord, salamat sa protections, Lord, sa mga laban na sa mga isolong na kadulong-kadulong, Lord, ikaw maghaharap, Lord, o protections na gawin na sa kansas ng pamagay. Thank you for the Jesus name. Amen. Okay, we will be having a 5 minutes break, no? And then balik ta dire to start our worship. Nakoy na miss, no?